Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Maria at maligayang pagbabalik sa Kwentong Puso TV. May mga pagkakataong ang isang iglap ay kayang wasakin ang lahat ng pinaghirapan mo sa buong buhay. Paano kung ang kastilyong pinangarap mo ay gumuho sa harap mismo ng iyong mga mata at ang hari na pinagkatiwalaan mo ay siya palang dahilan ng lahat? Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang pusong nawasak at ang pagbangon mula sa mga abo ng kataksilan. Helena! Helena! Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Nabitawan ni Helena ang sandok na hawak. Tumalsik ang kaunting sarsa ng adobo sa puting tiles ng kanilang kusina. Marvin, anong nangyayari? Nasaan ka? Ang ingay diyan! Sagot niya habang pilit pinapakalma ang sariling dibdib. Nasa hotel, nagkasunog. Biglaan lang. Narinig niyang sabi ni Marvin sa kabilang linya. Halos magkandautal. Pero Pal, palabas na kami. Late meeting lang, promise. Tatawag ako ulit, I love you. Bago pa man makasagot si Helena, pinatay na ang tawag. Katahimikan. Ang bango ng paboritong adobo ni Marvin ay tila naglaho sa hangin. Nanginginig ang kamay na pinulot niya ang sandok. Okay lang siya. Sabi niya, okay lang siya. Iyon ang mahalaga. Paulit-ulit niyang sinabi iyon sa kanyang isip na parang isang dasal. Ngunit may isang maliit na boses sa kanyang utak na nagtatanong, bakit parang may iba sa tono niya? Lumipas ang 2 oras. Walang Marvin na umuwi. Walang tawag. Ang adobong pinaghirapan niya ay nanlamig na sa ibabaw ng mesa. Nakatutok ang mga mata ni Helena sa telebisyon, nagbabaka sakaling may balita. At doon nga, lumabas ito. Isang breaking news footage. Sunog sa isang kilalang luxury hotel sa Makati. Kinabahan siya. Hinanap ng kanyang mga mata ang bawat taong lumalabas mula sa makapal na usok. At nakita niya, isang lalaki. Pamilyar ang tindig, ang suot na relo, ang buhok, si Marvin. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa slow motion, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Helena. Nakita niya ang kanyang asawa, si Marvin, na inaalalayan ng isang babae. Si Vanessa, ang mas bata niyang katrabaho. Ang paraan ng pagyakap ni Marvin dito, ang paraan ng pagsiksik ni Vanessa sa dibdib nito, hindi iyon yakap ng isang kasamahan lang. Iyon ay yakap ng 2 taong takot na magkahiwalay. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Ang ingay ng balita, ang sirena ng mga bumbero, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pagguho ng mundo niya. Hindi pa man niya lubos na naiintindihan ng lahat. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang pumunit sa kanyang pagkakatulala. Sino naman kaya ito sa ganitong oras ng gabi? Nang buksan niya ang pinto, 2 pulis na nakauniporme ang bumungad sa kanya. Mrs. Helena Reyes? Tanong ng isa. Tumango lang si Helena, hindi makapagsalita. May ipopost po kaming warrant of arrest para sa asawa ninyong si Mr. Marvin Reyes. Warrant? Para saan? Dahil sa sunog? Naguguluhang tanong ni Helena. Nagkatinginan ang 2 pulis. Umiling ang isa sa kanila at sinabi sa mas seryosong boses, hindi lang ito tungkol sa babae, ma'am. Mas malaki pa rito. Sa likod nila, isa pang sasakyan ng pulis ang huminto. At mula roon, ibinaba nila si Marvin. Gusot ang damit, marumi ang mukha, at nakaposas. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marvin, tanging isang tingin ng pagsuko at hiya. He's under arrest for syndicated estafa and large-scale fraud, sabi ng pulis. Ang mga salitang iyon ay parang kulog na bumasag sa natitirang piraso ng kanyang puso. Estafa? Fraud? Pinapasok ng mga pulis si Marvin sa loob ng bahay. Pinanood lang sila ni Helena na parang isang manonood sa sarili niyang trahedya. Walang luha,
Tanging isang pakiramdam ng kawalan. Isinara ang pinto nang mailabas na nila si Marvin. Naiwan si Helena sa gitna ng kanilang malaking sala. Isang tahanang binuo mula sa mga pangarap na ngayon ay gawa na pala sa mga kasinungalingan. Isang maliit na boses ang narinig niya mula sa hagdanan. "Mommy?" Napalingon si Helena. Nakatayo roon ang kanilang 6 na taong gulang na anak na si Maya. Kinukusot ang mga mata. "Mommy, where's Daddy?" Parang kutsilyong tumarak sa dibdib ni Helena ang tanong ng anak. Paano niya sasagutin iyon? Anong sasabihin niya? Na ang daddy niya, ang hero niya, ay isang kriminal? Lumuhod si Helena at niyakap ng mahigpit si Maya. Amoy baby powder pa rin ang buhok nito. Ang nag-iisang bagay na totoo at puro sa mundong gumuho sa paligid niya. "Daddy, may inasikaso lang na importante, baby." Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. "Trabaho. Babalik din siya, okay? Tara, balik na tayo sa kwarto." Habang akay-akay niya si Maya pabalik sa silid, bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Pinatulog niya muli ang anak, kinantahan ang paborito nitong lalabay. Habang ang sarili niyang isip ay isang malaking bagyo. Kinabukasan, sumabog ang balita. Hindi na lang ito isang viral video ng sunog sa hotel. Ito na ang headlines sa bawat news channel, sa bawat dyaryo, sa bawat social media feed. Bank manager, huli sa pangangaliwa at malakihang scam. Nakabalandra ang mukha ni Marvin at ni Vanessa sa buong Pilipinas. Hindi na nakalabas ng bahay si Helena. Ang mga bintana na dati niyang binubuksan para sa sikat ng araw ay isinara niyang lahat na parang kayang harangan ng mga kurtina ang katotohanan. Ngunit hindi nito naharangan ang mga chismis. Sa labas, dinig na dinig niya ang boses ni Aling Nelia, ang kanilang kapitbahay na Marites na masigasig na nagkukwento sa hardinero. "Nako, totoo nga. Sabi ko na nga ba eh." Iyang si Marvin, parang anghel kong ngumiti. May sungay pala. Kawawang Helena. Pero alam mo, baka naman alam niya. Imposibleng hindi. Ang luho kaya ng buhay nila. Bawat salita ay parang batong ipinupukol sa kanya. Hiya. Iyon ang naramdaman niya. Isang matinding kahihiyan na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Kinailangan niyang lumabas. Naubos na ang gatas ni Maya. Sa pag-asang walang makakakilala sa kanya, nagsuot siya ng malaking sombrero at sunglasses. Ngunit sa maliit nilang subdibisyon, imposible iyon. Habang naglalakad siya papuntang tindahan, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang mga dating anginingitian siya ay umiiwas ng tingin. Ang iba na may halatang nagbubulungan pagtalikod niya. Sa grocery, mas lalong lumala. Habang pumipila sa cashier, isang babae ang lantarang bumulong sa kasama nito. "Uy, di ba yan yung asawa nung scammer?" Kapal ng mukha lumabas pa. Nagpanting ang tainga ni Helena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero anong sasabihin niya? Nang siya na ang magbabayad, inabot niya ang kanyang credit card. "Sorry po ma'am, decline po," sabi ng cashier. Nagulat si Helena. "Ha? Imposible. Subukan mo ulit." Sinubukan ulit ng cashier. "Decline pa rin po ma'am." Sinubukan niya ang isa pa niyang card. Ganoon din. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sikmura. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang kanyang wallet para magbayad ng cash. Nakita niya ang tingin ng cashier. Isang tingin ng awa at panghuhusga. Pag-uwi, agad niyang tinawagan ng bangko. Ang sagot ay isang suntok sa kanyang sikmura. "I'm sorry, Mrs. Reyes, but a court order has been issued. All assets under your husband's name and all joint accounts have been frozen pending investigation." Frozen, nabitawan niya ang telepono. Lahat. Ang savings nila, ang checking account, ang perang pinag-ipunan nila para sa pag-aaral ni Maya. Lahat ay nawala na parang bula.
Umupo siya sa sahig ng kanilang malawak na kusina, napapaligiran ng mga mamahaling gamit na ngayon ay wala ng halaga. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa makintab na pinto ng refrigerator. Isang babaeng nawalan ng asawa, nawalan ng pera, at ngayon, nawalan ng dignidad. Nagsimula siyang umiyak. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang hagulgol na puno ng sakit, galit at takot. Para saan ang lahat ng sakripisyo niya? Ang pag-iwan sa sariling karera para maging full-time na ina? Ang walang sawang pagsuporta kay Marvin? Para matapos sa ganito? Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Sa pag-aakalang baka abogado ito o kung sino mang pwedeng tumulong, sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Tapos, isang boses ng lalaki ang nagsalita. Malamig, walang emosyon. Huwag kang makikialam kung gusto mo pang mabuhay ng tahimik kasama ng anak mo. Bago pa siya makasagot, ibinaba na ang tawag. Nanigas si Helena sa kanyang kinauupuan. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagong uri ng kilabot. Hindi na lang ito tungkol sa pera o kahihiyan, may panganib, at nadadamay na ang kanyang anak. Ang banta sa telepono ay umaling-aungaw sa isip ni Helena, buong magdamag. Bawat kaluskos sa labas ng bahay, bawat anino sa bintana, ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Natulog siyang katabi si Maya. Mahigpit ang yakap, na para bang kaya nitong protektahan ng anak mula sa kasamaang hindi niya nakikita. Hindi na siya pwedeng maupo na lang at umiyak. Kailangan niya ng mga sagot at iisang tao lang ang makapagbibigay niyon. Kinabukasan, sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, nilakasan niya ang kanyang loob. Nag-iwan siya ng bilin sa isang pinsan na pinagkakatiwalaan niya para bantayan si Maya. Pagkatapos, sumakay siya ng taxi patungo sa city jail kung saan pansamantalang nakakulong si Marvin. Ang amoy ng kulungan, pinaghalong pawis, disinfectant at kawalan ng pag-asa ay sumalubong sa kanya. Ibang-iba ito sa mundo nilang napapalibutan ng leather seats at air freshener. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pakiramdam niya ay libu-libong mata ang nakatitig sa kanya. Mga matang mapanghusga. Naupo siya sa visiting area, isang maliit na kwartong pinaghihiwalay ng makapal na salamin at mga rehas na bakal. Maya-maya, inilabas na si Marvin. Nawala na ang kumpiyansa at yabang ng isang bank manager. Ang Marvin, nakaharap niya ngayon, ay nakasuot ng dilaw na t-shirt ng preso, may mga pasa sa mukha, at may tinging pagod at talunan. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad itong yumuko. Hindi makatingin ng diretso. Dinampot nila ang teleponong magkabilang panig ng salamin. Helena, umpisa ni Marvin. Basag ang boses. Hindi siya sumagot. Hinayaan niya lang ang katahimikan na magsalita. I'm so sorry. Alam kong wala akong karapatan. Bakit, Marvin? Putol ni Helena. Hindi na napigilan ng galit at sakit sa kanyang boses. Hindi ang babae ang tinatanong ko. Bakit? Itong scam? Paano mo nagawa sa amin to? Sa anak mo? Umiling-iling si Marvin, ang mga matay na mumula. Wala kang alam, Helena. Hindi mo maiintindihan. Ipaintindi mo sa akin, giit niya. Utang na loob ba, Marvin? Pagkatapos ng lahat, yan lang ba ang ibibigay mo sa akin, mga palusot? Ginawa ko to para sa pamilya. Sigaw ni Marvin, at sa unang pagkakataon ay tumingin ito ng diretso sa kanya. May halong desperasyon. Para sa inyo. Para bigyan kayo ng buhay na hindi ko naranasan. Para hindi na natin kailangang mamroblema sa pera kailanman. Anong klasing buhay to, Marvin? Ganti ni Helena. Nanginginig ang boses. Isang buhay na galing sa ninakaw? Isang buhay kung saan kailangan kong itago ang anak natin dahil may nagbabanta sa buhay niya? Ito ba yung magandang buhay na sinasabi mo? Natigilan si Marvin.
Anong banta? May tumawag sa akin. Sinabihan akong huwag makialam. Sagot ni Helena. Ang bawat salita ay mabigat. Sino sila, Marvin? Sino ang mga taong to? Muling umiwas ng tingin si Marvin. Ang tapang niya kanina ay biglang naglaho. Helena, please, huwag ka nang magtanong. Mas ligtas kayo kung wala kayong alam. Just forget about me. Ituloy niyo ang buhay niyo. Time's up! Sigaw ng gwardiya. Tumayo si Marvin para umalis. Marvin! Huling sigaw ni Helena na pahampas ang palad sa salamin. Hindi pa tayo tapos. Pero hindi na lumingon si Marvin. Nagpatuloy lang ito sa paglakad. Iniwan siyang muli na walang sagot, puno ng galit at pagkalito. Pag-uwi, dala ng matinding frustrasyon, hinalughog niya ang mga gamit ni Marvin. Kailangan niyang makahanap ng kahit anong pwedeng magbigay linaw. Sa ilalim ng drawer ng home office nito, nakita niya ang isang maliit na kwarto. Dito niya unang tinago ang mga gamit na hindi na ginagamit. Ngunit sa likod ng mga lumang libro at kahon, may isang maliit na filing cabinet na nakakandado. Kumuha siya ng screwdriver at pilit itong binuksan. Sa loob, wala siyang nakitang mga dokumento ng bangko. Ang nakita niya ay isang lumang leather-bound journal. Nang buksan niya ito, mga lumang sulat kamay ni Marvin ang bumungad sa kanya. Mga personal na entry. At sa isa sa mga unang pahina, may nakasulat na entry mula 10 taon na ang nakalipas. May tools 2014. Namatay na sana si nanay ngayon kung hindi dahil kay Mr. Reyes. Ang laki ng utang sa ospital. Wala kaming mapuntahan. Pero siya, hindi nagdalawang isip na tulungan kami. Binayaran niya lahat. Sabi niya, "Huwag ko na isipin. Ang mahalaga, mailigtas ang nanay." Paano ko siya mababayaran? Sa ibaba ng entry, may isa pang nota na isinulat kamakailan lang. Paid in full. Mr. Reyes, utang na loob na hindi mababayaran. Mr. Reyes, paulit-ulit na binasa ni Helena ang pangalan. Ito ang unang beses na narinig niya ito. Sino siya? At anong klaseng utang na loob ang kayang bumili ng kaluluwa ng isang tao? Binuklat niya ang journal hanggang sa dulo. Sa huling pahina, may isang sulat na tila isinulat ng nagmamadali. Ibang-iba ang itsura sa mga naunang entry. Nanginginig. Desperado. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo si Mang Jose sa karinderya na ito. Sa ibaba, may isang address. Isang address sa isang lugar sa Maynila na hindi pamilyar sa kanya. Isang lugar na malayo sa kanilang marangyang subdibisyon. Napatitig si Helena sa papel. Isang pangalan, isang address. Hindi ito kasagutan, pero ito na ang simula. Kinabukasan hawak-hawak ni Helena ang kapirasong papel kung saan nakasulat ang address. Sa isang panig ng kanyang isip, naroon ang malamig na boses ng lalaking nagbanta sa kanya. Sa kabila naman, ang imahe ng nalilitong mukha ni Maya na nagtatanong kung nasaan ang kanyang ama. Nanaig ang pagiging ina. Nagsuot siya ng pinakasimpleng damit na meron siya, isang lumang t-shirt at maong pants. Itinali niya ang buhok at isinuot ang salamin sa mata. Kailangan niyang mag-anyong simple, isang ordinaryong tao, hindi ang asawa ng isang dating bank manager. Sumakay siya ng taxi at habang papalayo sila sa pamilyar na mga kalye ng kanilang subdibisyon, papalapit naman sila sa puso ng magulo at maingay na Maynila. Ang malinis na hangin ay napalitan ng usok ng mga sasakyan. Ang katahimikan ay pinalitan ng busina ng mga jeep at sigawan ng mga nagtitinda. Bumaba siya sa harap ng isang eskinita. Ayon sa address, doon daw matatagpuan ang Jose's Carinderia. Bawat hakbang niya papasok sa makitid na eskinita ay isang pakikipaglaban sa sarili. Ang mga taong nakakasalubong niya ay iba sa mga nakasanayan niya. May mga batang naghahabulan ng nakapaa. May mga inang nagtsitsismisan sa harap ng kanilang mga bahay. Tumingin sila sa kanya, isang halatang dayo sa kanilang lugar. At sa dulo ng eskinita, nakita niya ito, isang maliit na kainan
na may signboard na gawa sa kahoy, Jose's Carinderia. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Amoy pritong isda at nilagang baka ang sumalubong sa kanya. Isang matandang lalaki, maputi na ang buhok at makapalang salamin, ang nagpupunas ng mesa. Bahagyang hukot na ang likod nito, tila pinapasan ang bigat ng mundo. Magandang araw po, bati ni Helena. Tumingin ang matanda. Pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ano ang sayo, ineng? Hinahanap ko po sana si Mang Jose. Sumimangot ang matanda. Ako si Jose. Anong kailangan mo? Ako po si Helena Reyes. Asawa po ako ni Marvin Reyes. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ni Marvin, nagbago ang anyo ng mukha ni Mang Jose. Ang pagtataka ay napalitan ng takot. Mabilis siyang umiling. Wala akong kilalang Marvin Reyes, sabi niya, sabay talikod para harapin ang mga kaldero sa kusina. Pero, nakasulat po dito, giit ni Helena. Inilalabas ang journal ni Marvin. Sinabi niya, kung may mangyari sa kanya, hanapin ko daw po kayo. Hindi lumingon si Mang Jose. Nagkakamali ka lang ng tao, ineng. Umalis ka na. Parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Helena, nararamdaman na ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Wala na po akong ibang malalapitan. May anak po ako. Kailangan kong malaman ang totoo para sa kanya, para protektahan siya. Ang pagbanggit sa anak ang nagpahinto kay Mang Jose. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Helena. Hindi ito ang tingin ng isang mayaman at aroganteng babae. Ito ang tingin ng isang ina na nasa dulo na ng kanyang pasensya. Bumuntong hininga siya. Pumasok ka, dito sa likod. Sinundan siya ni Helena sa isang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Umupo sila sa dalawang upuang plastik. Ano ang sinabi sa'yo ni Marvin? Tanong ni Mang Jose. Mas mahina na ang boses. Ikinuwento ni Helena ang lahat. Ang sunog, ang video, ang pag-aresto, ang banta. Habang nagsasalita siya, nakikita niya ang pagbabago sa mukha ni Mang Jose mula sa takot patungo sa awa. Matagal na akong accountant sa kumpanya ni Mr. Reyes, umpisa ni Mang Jose. Si Marvin, parang anak ko na yan. Nakita ko kung paano siya umangat. Pero nakita ko rin kung paano siya nilamon ng sistema. Tinanggal ako sa trabaho nang magsimula akong magtanong tungkol sa mga numero na hindi nagtutugma. Inilabas ni Helena ang baon niyang sandwich at bottled water. Nagbaon po ako. Para sa inyo na lang. Alok niya. Tinitigan ni Mang Jose ang pagkain tapos ay tumingin kay Helena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ito. Mabuti kang tao, Helena. Katulad ng pagkakakilala ko sa iyo noon. Si Marvin, mabuti rin siyang tao. Pero nabulag siya sa utang na loob at ambisyon. Sabi ni Mang Jose, may mga tinago akong resibo. Mga kopya ng mga transaksyon na pinilit nilang itago. Pero hindi ko pwedeng basta-basta ilabas. Delikado. Naiintindihan ko po, sabi ni Helena. Pero kahit ano, kahit konting impormasyon lang para makapagsimula ako. Bago pa makasagot si Mang Jose, nagpaalam na si Helena. Ayaw niyang maabala pa ito. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. May kakampi na siya. Habang naglalakad siya palabas ng eskinita, pakiramdam niya ay bahagyang gumaan ang kanyang dinadala. May liwanag na, kahit gaano kaliit. Ngunit pagdating niya sa kanto, bigla siyang natigilan. Isang itim at makintab na luxury car ang nakaparada sa kabilang kalye. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa passenger side. At sa loob, nakatingin ng diretso sa kanya ay si Vanessa. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon at puno ng babala. Biglang nanumbalik ang takot ni Helena. Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya ay agad na nilamon ng isang madilim na katotohanan.
Alam nilang nandito siya at binabantayan siya. Nanigas ang buong katawan ni Helena. Ang init ng araw ay tila biglang nawala. Napalitan ng isang nakakakilabot na lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang batok. Ang distansya sa pagitan nila, isang maalikabok at abalang kakalsada, ay parang isang malawak na larangan ng digmaan. Dahan-dahan at may kumpiyansa, binuksan ni Vanessa ang pinto ng mamahaling sasakyan. Tumayo ito. Suot ang isang eleganteng corporate dress at stiletto heels na tila hindi nababagay sa magaspang na semento ng kalye. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat tingin niya ay may halong pangmamaliit. Tinawid niya ang kalsada. Hindi inaalintana ang mga dumadaang sasakyan na para bang pag-aari niya ang mundo. Huminto siya sa mismong harapan ni Helena. "Helena, right?" sabi ni Vanessa. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. "I was hoping we could talk." "Wala tayong dapat pag-usapan." Matigas na sagot ni Helena. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pagyakap sa sarili. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Vanessa. "Oh, I think we do. Let's be practical, Helena. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Frozen assets, public humiliation, it's tough." "Anong kailangan mo?" Diretsong tanong ni Helena. Inilabas ni Vanessa ang isang sobre mula sa kanyang Hermes bag, isang makapal na sobre. "I'm here to offer a solution. A very generous one." Iniabot niya ang sobre kay Helena. "There's 500,000 pesos in there. Cash. Consider it a starting fund. Para sa'yo. At sa anak mo? All you have to do is stop. Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa mga matatandang yan. Tigilan mo na ang paghahalungkat sa mga bagay na hindi mo dapat malaman." Napatitig si Helena sa sobre pagkatapos ay sa mukha ni Vanessa. Hindi galit ang nakita niya dito, kundi isang bagay na mas masahol pa. Awa. Isang mapanlait na awa. Na para bang si Helena ay isang pulubi na kayang patahimikin ng pera. Doon, sa gitna ng takot at kahihiyan, isang bagay ang nag-alab sa loob ni Helena. Galit. Isang dalisay na galit. "Hindi ko kailangan ng pera mo," sabi ni Helena. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Hindi niya tinanggap ang sobre. Tinaasan siya ng kilay ni Vanessa. "Really? Don't be a martyr, Helena. This isn't about pride. This is about survival. Think about your daughter's future. Gusto mo ba siyang lumaki sa ganitong lugar?" Tumingin ito sa paligid ng eskinita ng may pandidiri. "Ang future ng anak ko ay sisiguraduhin ko sa malinis na paraan," sagot ni Helena. At sa pagkakataong ito, tiningnan niya si Vanessa ng diretso sa mga mata. Ang pera, nauubos. Pero ang dignidad, hindi nabibili. Ang nangiti ni Vanessa ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig na ekspresyon. "You're making a mistake," sabi niya. Dahan-dahang ibinalik ang sobre sa kanyang bag. "Akala mo kilala mo ang asawa mo? Baka magulat ka." Tumalikod na si Vanessa at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Bago siya pumasok, lumingon siyang muli. "I offered you the easy way out. The next one won't be as pleasant." Sumakay siya sa kotse at mabilis itong pinaharurot paalis. Nag-iwan ng alikabok at ang bigat ng kanyang mga salita. Naiwan si Helena na nakatayo roon, nanginginig, pero hindi na lang sa takot. Ngayon, may kasama na itong determinasyon. Hindi na siya ang Helena na iiyak na lang sa isang tabi. Ang pag-uusap na yon, sa halip na takutin siya, ay lalo lang nagpatibay sa kanyang desisyon. Gabi na nang makauwi si Helena, pagod ang isip at katawan. Matapos niyang patulugin si Maya, lumabas siya sa kanilang maliit na hardin para kumuha ng sariwang hangin. Pilit na iwinawaksi ang mga nangyari sa kanyang isipan. Habang nakatayo roon, sa ilalim ng dim na ilaw ng poste, may napansin siyang kakaiba sa kanilang sasakyan. Lumapit siya. Ang dalawang gulong sa harap ay flat.
Ngunit hindi lang ito basta flat. Nang yumuko siya, nakita niya ang malalalim at sinadyang hiwa sa bawat gulong. Isang malinaw na mensahe. Kaya naming pumasok sa teritoryo mo. Kaya ka naming saktan. Napaurong si Helena, napasandal sa pader. Ang banta ay hindi na lang isang tawag sa telepono o isang tingin mula sa malayo. Nandito na sila. Nasa mismong tarangkahan na niya ang panganib. Buong gabi, hindi napakali si Helena. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Ang mga gulong na sinlaslas ay hindi lang isang babala. Ito ay isang deklarasyon ng giyera na hindi niya hiniling. Kinaumagahan, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang takot sa kanyang mga mata. Isang bahagi niya ang gustong sumuko, tumakbo, itago si Maya sa probinsya at kalimutan na ang lahat. Iyon ang pinakamadali. Iyon ang pinakaligtas. Ngunit paano kung manalo sila? Paano kung ang mga taong ito ay magpapatuloy sa kanilang ginagawa, maninira ng iba pang pamilya? Anong klaseng mundo ang iiwan niya para sa kanyang anak? Huminga siya ng malalim. Pinalis ang takot at pinalitan ito ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mang Jose. Mang Jose? Si Helena po ito. Sabi niya, nanginginig pa rin ang boses. Ikinuwento niya ang pagdating ni Vanessa at ang nangyari sa kanyang sasakyan. Ilang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, isang malalim na buntong hininga. Walang hiya sila. Narinig niyang bulong ni Mang Jose. May halong galit at pag-aalala. Isang babae at isang bata ang binabantaan nila. Hindi na ito tama. Ano po ang gagawin ko? Tanong ni Helena. Hindi ka na nag-iisa sa laban na to, Helena. Mariing sabi ni Mang Jose. Magkita tayo. May mga tao kang dapat makilala. Sa isang maliit na kapihan sa Quezon City, sila nagkita. Pagdating ni Helena, nakita niya si Mang Jose na may kausap ng isang matandang babae at isang batang mag-asawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng parehong lungkot at pag-alala na nakikita ni Helena sa salamin tuwing umaga. Helena, ito si Aling Teresita, sabi ni Mang Jose. Itinuturo ang matandang babae. At sina Leo at Ana. Umupo si Helena. Walang nagsalita sa simula. Tila lahat sila ay nag-aatubiling buksan ng sugat na pilit nilang itinatago. Si Aling Teresita ang unang nagsalita. Mahina ang boses. Ako, isa akong retiradong guro. 40 taon akong nagturo. Lahat ng ipon ko, ang retirement pay ko, inilagay ko sa investment na inalok ng kumpanya ni Mr. Reyes. Sabi nila, dodoblehin daw para sa kinabukasan ng mga apo ko. Tumulo ang luha mula sa mga mata ng matanda. Ngayon, wala na. Kahit isang kusing, wala silang itinira. Sumunod naman si Leo, inakbayan ng kanyang asawang si Ana, na tahimik na umiiyak. Kami naman, Ma'am Helena. Yung down payment para sa unang bahay namin. 5 taon naming pinag-ipunan yon. Nag-abroad pa ako. Sabi nila, guaranteed investment. Mabilis daw tutubo. Ang galing nilang magsalita. Dagdag ni Ana sumisinghot. Lalo na nung fiesta na tinayo nila sa barangay. Libreng lechon. May paraffle pa. Doon kami napapirma. Sa gitna ng kasiyahan. Hindi namin namalayan. Niloloko na pala kami. Habang nakikinig si Helena, ang sarili niyang sakit ay tila lumiliit. Ang kanyang problema ay hindi na lang tungkol sa isang asawang nagtaksil o isang marangyang buhay na nawala. Ang kanyang problema ay naging mukha ni Aling Teresita na isinakripisyo ang buong buhay para sa serbisyo. Naging mukha ito ni Leo at Ana na ang mga pangarap ay ninakaw. Naramdaman ni Helena na hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanila. Hindi ko po maipapangako ang kahit ano. Sabi ni Helena, ang boses ay matatag na ngayon. Pero isa lang po ang alam ko. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nakukuha ang hustisya.
Hinawakan ni Aling Teresita ang kamay ni Helena. Mahigpit. Ang mga palad nitong kulubot na ay nanginginig, ngunit ang hawak ay puno ng pag-asa. Ipaglaban mo kami, Hija. Umiiyak na, sabi ng matanda. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Pag-uwi ni Helena ng gabing iyon, dala niya ang bigat ng mga kwento nila. Ngunit hindi na ito bigat na nakakabali. Ito ay bigat na nagbibigay lakas. Sa ibabaw ng kanilang maliit na lamesa, may isang liham mula sa city jail. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, walang mahabang paliwanag, walang mga salita ng pagsisisi. Isang maliit na piraso lamang ng papel. Nakasulat dito ang isang serye ng mga numero na hindi niya maintindihan at isang salita sa ibaba. Baul. Napatitig siya sa salita. Baul. Ang lumang baul ni Marvin na nasa bahay ng mga magulang nito sa probinsya. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang koneksyon ng mga numero? Isa na namang palaisipan. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na lang para sa sarili niya ang paghahanap ng kasagutan. Para na rin ito sa kanila. Ang salitang Biol at ang misteryosong mga numero ay paulit-ulit na umikot sa isip ni Helena. Ang lumang baul ni Marvin, nasa kwarto pa rin iyon ng asawa niya, sa bahay ng mga biyenan niya sa Laguna. Isang lugar na puno ng masasayang alaala. Mga piyesta, mga Pasko, mga simpleng bakasyon bago pa sila lamunin ang komplikadong buhay sa syudad. Alam niyang kailangan niyang puntahan iyon. Kinabukasan, gumising siya bago pa sumikat ang araw. Ginising niya si Maya. Baby, mamamasyal tayo sa lola mo, okay? Ang pagkasabik sa mga mata ni Maya ay nagsilbing gasolina para sa kanyang pagod na puso. Nag-empake siya ng isang maliit na bag, isinilid ang journal ni Marvin at umalis sila bago pa magising ang buong subdivision. Wala na silang kotse kaya sumakay sila ng bus. Habang tinatahak nila ang highway, pinanood ni Helena ang pagbabago ng tanawin sa labas ng bintana. Ang mga nagtataasang gusali ay dahan-dahang napalitan ng malalawak na palayan. Ang maingay na syudad ay napalitan ng tahimik na probinsya. Naalala niya ang unang beses siyang dinala ni Marvin dito. Ipinakilala siya sa mga magulang, ipinagmalaki sa buong barangay. Ang Marvin na yon, simple, masayahin, puno ng pangarap. Nasaan na kaya siya? Pagdating nila sa bahay ng kanyang mga biyenan, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento, sumalubong sa kanila ang nanay ni Marvin, si Aling Leticia. May bakas ng lungkot at hiya sa mga mata nito. Helena, anak. Maya, apo. Sabi nito, niyakap sila ng mahigpit. Pasensya ka na sa anak ko, Hija. Hindi ko alam kung saan kami nagkamali. Wala po kayong kasalanan, Nay, sagot ni Helena. Kahit hindi niya sigurado kung naniniwala ba siya sa sarili niyang sinabi. Habang si Maya ay masayang nakikipaglaro sa lola niya sa sala, nagdahilan si Helena na may kukunin lang sa lumang kwarto ni Marvin. Ang silid ay nanatiling halos pareho. May mga poster pa ng banda noong high school, mga lumang libro, at amoy ng nakaraan. At sa isang sulok, nakatayo ang baul. Gawa ito sa matigas na kahoy, may mga kalawang na sa bakal na kandado. Kinuha ni Helena ang papel mula sa journal. Ang mga numero, isang combination lock. Nanginginig ang kamay na ipinasok niya ang kombinasyon. Click! Bumukas ito. Huminga siya ng malalim bago itinaas ang takip. Sa loob, bumungad sa kanya ang mga lumang gamit ni Marvin, mga yearbook, mga litrato nila noong college, ang paborito nitong t-shirt na butas-butas na. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mga alaala ng isang buhay na tila hindi na babalik. Sa ilalim ng mga damit, may isang maliit na metal box. Muli niyang tiningnan ang papel. May isa pang set ng mga numero. Ito siguro ang susi. Maingat niyang inilagay ang metal box sa kanyang bag. May computer shop po ba dito sa bayan, Nay? Tanong niya kay Aling Leticia.
May kailangan lang po akong i-check online para sa trabaho. Sa isang maliit at medyo madilim na internet cafe, mag-isang umupo si Helena sa isang sulok. Inilabas niya ang metal box. Sa loob, wala itong lamang pera o alahas. Isang maliit na itim na USB flash drive lang ang nandoon. Nanginginig ang mga kamay na isinaksak niya ito sa computer. Nagbukas ang isang folder. Puno ito ng mga audio files, mga recording. Pinindot niya ang play sa unang file. Narinig niya ang boses ni Marvin. At isa pang boses, isang boses na kalmado, parang sa isang amang nangangaral. Raise. Isipin mo na lang, Marvin, para sa pamilya mo ito. Isang maliit na sakripisyo para sa magandang kinabukasan nila. Marvin. Pero sir, parang hindi po yata tama ito, Yinago. Raise, ang tama ay ang bigyan mo ng seguridad ang pamilya mo at tutulungan kita dyan. Sunod-sunod niyang pinakinggan ang mga files, mga pag-uusap, mga utos, mga transaksyon. Habang tumatagal, nagiging mas desperado ang boses ni Marvin at mas nagiging matigas at mapanganib ang boses ni Mr. Reyes. Malinaw na sinubukan ni Marvin na itala ang kanilang mga pag-uusap. Para ba protektahan ang sarili? O dahil sa konsensya? At pagdating sa huling audio file, ang pinakamaikli sa lahat, nanlamig ang buong katawan ni Helena. Iisang linya lang ang sinabi ni Mr. Reyes. Ang boses nito ay hindi na nangangaral. Ito ay malamig, matalim, at puno ng banta. Pati pamilya mo, madadamay. Tandaan mo yan, Marvin. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang takot sa mga mata ni Marvin sa kulungan. Ang pag-iwas niya ng tingin. Ang pagtanggi niyang magsalita. Hindi lang siya basta nagkasala. Nakatali siya. At ang tali ay nakapulupot na rin ngayon sa leeg ni Helena at ng kanilang anak. Pag-uwi ni Helena galing sa computer shop, pakiramdam niya ay isang malaking target ang nakapinta sa kanyang likod. Ang mga salita sa recording ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na siya ligtas, kahit saan. Kinabukasan, habang nagluluto siya ng tanghalian, narinig niya ang pagbukas ng kanilang gate, sinundan ng isang katok sa pinto. Hindi ito malakas na katok, kundi magalang at kalmado. Kinabahan siya. Sino ang pupunta nang hindi nag-aanunsyo? Bago pa siya makakilos, narinig niya ang boses ni Maya. Lolo, may bisita po si Mami. Nabitawan ni Helena ang kutsilyo. Mabilis siyang lumabas ng kusina at natigilan sa nakita. Nakatayo sa kanilang pintuan ang isang lalaking nasa mga 60s. May maputing buhok, suot ang isang mamahaling barong, at may ngiti sa labi na parang isang mapagmahal na lolo. Sa kamay nito, may hawak na isang malaking teddy bear na iniabot nito kay Maya. Kilala ni Helena ang muka. Ito ang muka sa mga lumang larawan sa opisina ni Marvin. Ito ang muka ng taong ang boses ay nagdulot sa kanya ng kilabot kagabi. Si Mr. Reyes. Magandang tanghali, Helena. Bati nito. Ang boses ay mandimay malambing at puno ng awtoridad. Ipagpaumanhin mo na ang biglaan kong pagdalaw. I just wanted to see how you and my Apo Maya are doing. Ang salitang apo ay tumusok sa puso ni Helena. Paano niya nagagawang angkinin ang kanyang anak? Maya baby, mabilis na sabi ni Helena. Pilit pinapakalma ang sarili. Dalhin mo na si Mr. Bear sa kwarto mo. Mag-usap lang kami ni Lolo. Nakangiting tumakbo si Maya papasok sa silid. Yakap-yakap ang bagong laruan. Naiwan si Helena at si Mr. Reyes sa sala. Pumasok ang matanda na parang pag-aari niya ang bahay at naupo sa paboritong upuan ni Marvin. Nakakalungkot ang nangyari kay Marvin. Umpisa ni Reyes, may pekeng simpatiya sa kanyang boses. He was like a son to me, pero minsan ang mga anak naliligaw ng landas. Loyalty. Napakahalagang bagay niyan, Helena. Hindi umimik si Helena. Alam niyang bawat salita nito ay isang patibong.
Nandito ako para tumulong. Pagpapatuloy nito. Alam kong may iniwan si Marvin. A small token perhaps. Isang bagay na pwedeng magdulot ng gulo. At ayokong mangyari yun sa inyo. Tumingin ito sa paligid ng bahay. I'm willing to offer you a deal. A very practical one. I can arrange for a generous monthly allowance for you. And for Maya, I can set up a trust fund, a guardianship, para masigurong hindi siya maghihirap. Ever. Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay sa akin ang anumang souvenir na itinago ni Marvin. Ang alok ay parang sida, malambot, makinis, ngunit kayang sumakal. Ito ay isang alok ng tulong na may kasamang banta. Sa halip na sagutin, tumayo si Helena. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol, ngunit ang kanyang mga galaw ay kalmado. Gusto niyo po ba ng tsa? Tanong niya. Ang boses ay pantay at walang emosyon. Natigilan si Mr. Reyes. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Tumangulang ito. Pumunta si Helena sa kusina. Bawat galaw niya ay sinadya. Ang pagkuha ng takure, ang pagsali ng tubig, ang paglagay ng tsaa sa tasa. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa simpleng gawaing bahay na yon, ipinapakita niyang siya pa rin ang may kontrol sa kanyang tahanan. Bumalik siya sa sala, dala ang 2 tasa ng tsa. Maingat niyang inilapag ang isa sa harap ni Mr. Reyes. Salamat po sa alok ninyo, Mr. Reyes. Sabi niya, naupo sa tapat nito at tiningnan ito ng diretso sa mata. Pero kaya ko pong buhayin ang anak ko. Hindi po kami nagugutom. Ang nangiti sa mukha ni Mr. Reyes ay bahagyang kumupas. Ang mga mata nito ay nanlamig. You remind me of your father, Helena. Matigas din ang ulo. A man of principle. Until he wasn't. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Helena. Pati ang tatay niya. Inalam nito ang tungkol sa tatay niya. Gaano kalawak ang kapangyarihan ng taong ito. Tumayo si Mr. Reyes. Tapos na ang pag-uusap. Think about my offer. Para rin ito sa kapakanan ng anak mo. Naglakad na ito papunta sa pinto. Huminto siya nang nakahawak na sa doorknob. Hindi siya lumingon nang magsalita siyang muli. Ang boses ay halos pabulong na. Sayang, kamukha pa naman ni Marvin ang anak mo. At pagkatapos ay umalis na ito, isinara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Helena na nakatayo, nanginginig. Ang huling sinabi nito ay hindi isang simpleng obserbasyon. Ito ay isang paalala. Isang paalala kung sino ang hawak nitong alas at kung sino ang kaya nitong saktan. Nang maisara ang pinto sa likuran ni Mr. Reyes, gumuho ang tindig ni Helena. Napasandal siya sa pader, nanginginig ang mga tuhod. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Tumingin siya sa kwarto ni Maya, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Walang kamalay-malay sa halimaw, nakalalabas lang ng kanilang tahanan. Hindi ako pwedeng matakot. Paulit-ulit niyang sinabi iyon sa kanyang isip. Ang takot ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Hindi ngayon. Kinuha niya ang USB, ang tanging armas niya. Agad niyang tinawagan si Mang Jose. Mang Jose, kailangan po natin ng tulong. Sabi niya, ang boses ay desperado, ngunit matatag. Kailangan po natin ng abogado. Kinabukasan, sa isang maliit na opisina, sa ibabaw ng isang lumang gusali sa Maynila, nakilala nila si Attorney David Lim. Bata pa ito, marahil ay hindi pa 30. Ngunit ang mga mata nito ay matalas at puno ng determinasyon. Isa siyang pro bono lawyer, isang abogado para sa mga naaapi. Inilatag ni Helena ang lahat sa mesa, ang journal, ang mga kwento ng mga biktima at ang USB. Maingat na pinakinggan ni Attorney Lim ang bawat salita, ang bawat recording. Habang tumatagal, ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas seryoso. Malakas ito, Mrs. Reyes, sabi ni Attorney Lim pagkatapos. Pero hindi sapat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Aling Teresita, na kasama rin nila.
Sasabihin ng mga abogado ni Reyes na illegal ang pagkuha ninyo sa recording na ito. Paliwanag ng abogado. Sasabihin nilang peke ito o kaya'y minanipula. Susubukan nilang sirain ang kredibilidad ninyo. Ang kailangan natin ay isang testigo, isang taong mula sa loob na handang tumayo at magpatunay na totoo ang lahat ng ito. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Sino ang gagawa noon? Lahat ng nasa loob ng kumpanya ay takot kay Reyes o kaya'y kasabwat nito. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, isang bagay ang nagbigay sa kanila ng lakas. Habang pinag-uusapan ang mga paunang bayarin para sa pag-file ng kaso, tahimik na inilabas ni Aling Teresita ang kanyang wallet. Kumuha siya ng ilang lukot na 100 piso. Ito lang ang kaya ko sa ngayon, sabi niya. Sumunod si Leo, naglabas din ng kaunting pera mula sa kanyang bulsa. Ambagan na lang po tayo. Isa-isa, ang mga biktima ay naglabas ng anumang maliit na halaga na kaya nilang ibigay. Mga perang pinaghirapan, mga perang dapat sanay para sa pagkain o gamot. Pinagsama-sama nila ito sa gitna ng mesa. Hindi ito malaking halaga, ngunit ang simbolo nito ay napakalaki. Ito ang diwa ng bayanihan, ang pagtutulungan sa gitna ng kawalan. Naantig si Helena. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na lakas, hindi galing sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagkakaisa. Pag-uwi ni Helena, nakita niya si Aling Nelia na nagwawalis sa tapat ng bahay nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas ng tingin ang matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito hinayaan ni Helena. Nilapitan niya ito. Aling Nelia. Ay na Helena, pasensya ka na, may gagawin pa ako. Sabi nito, akmang tatalikod. Sandali lang po, mahinahong sabi ni Helena. Nakita ko po kayo nung isang gabi. Nakadungaw sa bintana, noong gabi na nasira ang gulong ng kotse ko. Natigilan si Aling Nelia. Ang kanyang pagiging tsismosa ay naging susi. Namutla siya, halatang nakonsensya. Helena, pasensya ka na sa lahat ng nasabi ko. Bulong nito. Hindi ko sinasadya. Ayos lang po yon, sabi ni Helena. Pero may nakita po ba kayo? Nag-atubili si Aling Nelia pagkatapos ay tumango. Oo, may nakita akong itim na kotse. Pamilyar. Iyong kotse na laging naghahatid sa babaeng kasama ni Marvin sa balita. Siya yung bumaba. Sandali lang siyang nawala sa paningin ko malapit sa kotse mo. Tapos umalis na siya. Isang mahalagang impormasyon. Isang piraso ng puzzle na magpapatunay sa ginawang paninira ni Vanessa. Salamat po, Aling Nelia. Sabi ni Helena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Maraming salamat po. Nang gabing iyon, habang tinutulungan niya si Maya sa kanyang assignment, tumunog ang telepono ni Helena. Si Atching Limbag. Helena, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Dumating na. Ang alin attorney. Ang court summons. May petsa na ang unang hearing. Napahawak ng mahigpit si Helena sa telepono. Ito na. Kailan po? Sa susunod na linggo. 1 linggo. 7 araw na lang. Nagsisimula na ang laban, Helena. Handa ka na ba? Tanong ng abogado. Tumingin si Helena sa kanyang anak na abala sa pagguhit ng isang masayang pamilya sa ilalim ng araw. Huminga siya ng malalim. Handa na po ako. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Ang bulwagan ng hustisya ay malamig at tila walang kaluluwa. Naupo si Helena sa hanay ng mga upuan kasama si Aling Teresita at ang iba pang biktima. Bawat isa sa kanila ay suot ang kanilang pinakamatinong damit na para bang ang disenteng anyo ay maaaring maging kalasag laban sa kasinungalingan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Mr. Reyes at si Vanessa. Si Reyes ay kalmado, parang isang hari sa kanyang trono. Si Vanessa naman ay nakasuot ng simpleng puting bestida, may pekeng luha sa gilid ng kanyang mga mata, nagaan yung isang inosenteng biktima.
Ang abogado nila, si Attorney Ricardo de Villa ay isang kilalang demonyo sa korte, magaling, walang awa, at kayang gawing itim ang puti. Nagsimula ang paglilitis. Unang iprinisenta ni Attorney Lim ang kaso nila. Isinalaysay ang modus ng kumpanya ni Reyes, gamit ang mga testimonya ng mga biktima. Mahusay ang pagkalahad, puno ng emosyon. Ngunit nang si Attorney de Villa na ang tumayo, doon nagsimulang gumuho ang kanilang munting pag-asa. Isa-isang tinawag ni de Villa ang mga biktima sa witness stand. Binaliktad niya ang kanilang mga salita. Pinalabas niyang sila ay mga sakim na mamumuhunan na sumugal at natalo. Aling Teresita? Tanong niya sa matandang guro. Hindi po ba't pumirma kayo sa isang kontratang nagsasabing investments come with risks? Hindi po ba't nabulag kayo sa pangako ng malaking kita kaya kayo nagpadalos-dalos? Pero sabi nila, garantisado. Nangangatog na sagot ni Aling Teresita. Show me where in the contract it says guaranteed. Hamon ni de Villa iwinawagayway ang isang dokumento. Natahimik ang matanda. Ang kanyang simpleng tiwala ay ginawang armas laban sa kanya. Ganito ang nangyari sa bawat biktima. Ang kanilang pag-asa ay ginawang kasakiman. Ang kanilang tiwala ay ginawang katangahan. Pinapanood sila ni Helena na bumaba mula sa witness stand. Ang kanilang mga balikat ay lupaypay sa pagkatalo. Pagkatapos, si Vanessa ang tinawag. Umiiyak siyang nagsalaysay kung paano siya nilinlang ni Marvin Reyes. He was my superior, my mentor, sabi niya, sa pagitan ng mga hikbi. Pinagkatiwalaan ko po siya. Ginamit niya ang posisyon niya para manipulahin ako. Pinapirma niya ako sa mga dokumentong hindi ko naiintindihan. Sinabi niya, para daw sa kumpanya. Paano po ako tatanggi sa boss ko? Isang perpektong pag-arte. Siya ang biktima. Si Marvin ang nag-iisang kontrabida. At si Mr. Reyes, ang mabait na may-ari ng kumpanya na pinagtaksilan din ng sarili niyang pinagkakatiwalaang empleyado. Naramdaman ni Helena na umiinit ang kanyang dugo. Isang kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya sa jury. Ang ilan sa kanila ay tumatango. May simpatiya sa kanilang mga mata para kay Vanessa. Nang magkaroon ng recess, nakita ni Helena si Marvin na inaakay ng mga gwardya palabas ng silid. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nawala ang lahat ng tao sa paligid. Nakita ni Helena ang sakit at pagsisisi sa mga mata ng kanyang asawa. Isang tingin na nagsasabing, patawarin mo ako. Ngunit wala pa ring salita. Bumalik sila sa loob para sa huling bahagi ng araw. The defense calls its final witness for the day. Anunsyo ni Attorney de Villa. Mr. Jose Vargas. Nanlaki ang mga mata ni Helena. Si Mang Jose. Anong gagawin niya dito bilang testigo ng depensa? Nang tawagin ang pangalan niya, dahan-dahang tumayo si Mang Jose. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naglakad siya papunta sa witness stand na parang isang taong papunta sa kanyang bitayan. Hindi siya makatingin sa direksyon ni Helena. Mr. Vargas, umpisa ni Attorney de Villa. Kilala niyo po ba ang babaeng ito? Itinuro niya si Helena. Tumango si Mang Jose. Maari niyo po bang isalaysay sa korte ang inyong naging pag-uusap? Huminga ng malalim si Mang Jose. Tumingin siya sa sahig. Pinuntahan po niya ako sa aking karinderya. At ano po ang kanyang sinabi? Katahimikan. Lahat ay naghihintay. Sinabi niya. Nauutal na sabi ni Mang Jose. Nag-alok po siya ng pera para po tulungan siyang magsinungaling at idiin si Mr. Reyes. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa loob ng korte. Napatayo si Helena. Hindi totoo yan. Silence! Sigaw ng hukom. Tumingin si Helena kay Mang Jose. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagtataksil. Nag-angat ng tingin si Mang Jose. Sa isang iglap, nakita ni Helena ang sagot sa kanyang mga mata. Takot.
Isang matinding takot. Umupo si Helena. Ang buong katawan ay nanlalamig. Ang kanilang alas, ang kanilang nag-iisang pag-asa ay bumaliktad. Sira na ang kanyang kredibilidad. Sira na ang kanilang kaso. At sa kabilang panig, isang demonyong nakangiti ang nakatingin sa kanya. Si Mr. Reyes. Nanalo na naman siya. Parang isang masamang panaginip. Paglabas nila ng korte, walang nagsasalita. Ang bigat ng pagkatalo ay nakapasan sa balikat ng bawat isa. Si Aling Teresita ay tahimik na umiiyak sa isang sulok. Si Helena naman ay nakatitig lang sa kawalan. Inuulit sa isip ang mga salita ni Mang Jose. Ang pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa mga kasinungalingan ni Vanessa. Gumuho ang kanilang kaso. Alam niya iyon. Alam ni Attorney Lim. Anong laban nila ngayon? Isang USB na pwedeng pagdudahan? Laban sa isang saksing sumira sa kanyang kredibilidad? Buong gabi, hindi natulog si Helena. Niyakap niya lang si Maya. Humuhugot ng lakas mula sa payapang paghinga ng kanyang anak. Ito na ba ang katapusan? Susuko na lang ba siya? Hahayaan na lang ba niyang manalo ang kasamaan? Kinabukasan, bumalik sila sa korte. Ang kapaligiran ay mas mabigat kaysa kahapon. Halos wala ng pag-asa sa mga mukha ng kanyang mga kasama. Para na lang silang naghihintay sa formal na paghahatol ng kanilang pagkatalo. The prosecution may call its final witness, sabi ng hukom. Tumayo si Attorney Lim. Ang mukha ay seryoso. The prosecution calls Mr. Marvin Reyes to the stand. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Marvin, ang sentro ng lahat ng gulo. Inilabas siya ng mga gwardiya. Ang kanyang mukha ay blanko. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig habang naglalakad siya papunta sa witness stand. Nang maupo siya, hindi siya tumingin kahit kanino. Hindi kay Helena, hindi kay Reyes, hindi kay Vanessa. Nagsimulang magtanong si Attorney Lim, mga simpleng tanong tungkol sa kanyang posisyon sa bangko. Sumasagot si Marvin sa mga monosyllabic na salita. Oo, hindi. Pagkatapos, si Attorney De Villa na ang tumayo para sa cross-examination. Mr. Reyes, sabi nito, ang boses ay puno ng pang-uuyam. Aminin mo na, ikaw ang utak ng lahat ng ito, hindi ba? Ginamit mo ang tiwala ni Mr. Reyes, niloko mo ang mga kliyente, ginamit mo si Miss Vanessa, lahat para sa sarili mong kasakiman. Inaasahan ng lahat na itatanggi ito ni Marvin. Naisisisi niya ang lahat kay Reyes. Iyon ang lohikal na gawin. Ngunit tumahimik si Marvin, tumingin siya sa direksyon ng kanyang pamilya, kung saan nakaupo ang kanyang mga magulang. Tumingin siya sa mga biktima, kay Aling Teresita, na namumugto ang mga mata. At sa wakas, tumingin siya kay Helena. Sa mga mata nito, nakita ni Marvin ang lahat. Ang sakit, ang pagod, ang katatagan. Nakita niya ang babaeng minahal niya, ang babaeng sinira niya. At sa likod ni Helena, sa kanyang imahinasyon, nakita niya ang mukha ni Maya. Nagtatanong, Daddy, where are you? Doon, sa gitna ng kahihiyan at pagkakasala, isang bagay ang nagbago sa loob ni Marvin. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang pagtatago sa likod ng mga kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso sa hukom. Ang kanyang katahimikan ay pumuno sa buong silid. Handa na po akong sabihin ang buong katotohanan. Natigilan ang lahat. Pati si Attorney De Villa ay nagulat. Bago pa man may makapagsalita, lumingon si Marvin kay Helena. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo sa gitna ng dagat ng mga tao. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng isang emosyon na matagal nang nawala. Katapatan. Helena, patawad. Isang salita lang yon, ngunit para kay Helena, iyon ang pinakatotoong narinig niya mula sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Humarap muli si Marvin sa hukom. Hindi po ako inosente, pag-amin niya.
Naging bahagi po ako ng panlolokong ito. Naging sakim po ako. Nabulag ako. At handa ko pong pagbayaran ang lahat ng kasalanan ko. Pero hindi po ako ang utak nito. Tumingin siya ng diretso kay Mr. Reyes na ngayon ay hindi na makangiti. Ang taong iyan, sabi ni Marvin, itinuturo ang dati niyang amo. Si Mr. Antonio Reyes, siya ang nagplano ng lahat. Tinakot niya ako. Ginamit niya ang utang na loob ko sa kanya. At nang sinubukan kong umayaw, binantaan niya ang pamilya ko. Objection! Sigaw ni Attorney De Villa. Hearsay! Walang pruweba. Mayroon. Kalmadong sagot ni Marvin na ikinagulat ng lahat. Mayroon po akong pruweba na hindi maipapakita sa isang USB lang. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong korte. Maging ang hukom ay napasandal sa kanyang upuan, puno ng pag-aabang. Ano pa ang itinatago ni Marvin? Anong alas ang hawak niya na kayang bumago sa takbo ng buong paglilitis? Lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Anong pruweba ang tinutukoy mo, Mr. Reyes? Tanong ng hukom. Ang boses ay seryoso at puno ng interes. Huminga ng malalim si Marvin. Ito na ang sandaling magdidikta sa kapalaran ng lahat. Bago pa man ako tuluyang mabaon sa sistema ni Mr. Reyes, alam kong kailangan ko ng proteksyon, paliwanag ni Marvin. Isang insurance kung sakaling baliktarin niya ako. Ang USB na hawak ng asawa ko ay isa lamang decoy. Ang tunay na ebidensya ay isang bagay na mas luma, mas simple, at mas mahirap itago. Tumingin siya sa kanyang abogado. Attorney, maaari niyo po bang tawagan ang aking ama? Si G. Danilo Reyes? Naguluhan ang lahat, ngunit sinunod ng taga-usig ang hiling. Tumayo ang ama ni Marvin, isang simpleng magsasaka na may mga kamay na sanay sa lupa. May dala itong isang lumang bayong. Itay, sabi ni Marvin, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Maaari niyo po bang ipakita sa korte ang ipinatago ko sa inyo? Mula sa loob ng bayong, maingat na inilabas ng ama ni Marvin ang isang bagay na binalot sa plastik. Nang tanggalin ang balot, nakita ng lahat ang isang makapal at lumang ledger. Isang accountant's ledger book. Objection, Your Honor. Anong kinalaman ng lumang notebook na yan? Sigaw ni Attorney De Villa. Iyan po, sabi ni Marvin. Ang boses ay lumalakas sa bawat salita. Ang totoong talaan ng lahat ng pera na pumasok at lumabas sa investment company ni Mr. Reyes. Ang bawat pangalan ng biktima, ang bawat halaga na kinuha sa kanila, at ang bawat sentimo na napunta sa mga offshore account niya. Lahat yan, isinulat ko gamit ang sarili kong kamay. Ipinaliwanag ni Marvin na sa mundo ng digital na transaksyon, alam niyang madaling burahin ang ebidensya. Kaya't gumawa siya ng sarili niyang talaan gamit ang paraang natutunan niya sa kanyang ama, ang mano-manong pagsusulat. Itinago niya ito sa pinakaligtas na lugar na alam niya, sa ilalim ng sahig ng lumang kamalig sa kanilang probinsya. Ang ledger, kasama ang testimonya ni Marvin, ay parang isang malakas na alon na winasak ang lahat ng kasinungalingan na itinayo ni Attorney De Villa. Dito, hindi maikakaila ang mga pangalan at halaga. Ang bawat entry ay tugma sa mga resibong hawak ng mga biktima. Ang pinakamatinding ebidensya ay ang huling mga pahina. Nakasulat doon ang mga petsa at halaga ng mga bonus na ibinigay kay Vanessa na may kasamang mga nota tulad ng "For keeping Marvin in line." Nang makita ito, namutla si Vanessa. Ang kanyang pagkukunwaring inosente ay tuluyan ng gumuho. Tumingin siya kay Mr. Reyes para humingi ng tulong. Ngunit ang matanda ay nakatitig lang sa ledger. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at pagkatalo. Ang testimonya ni Marvin na sinuportahan ng matibay na ebidensyang pisikal ang naging huling pako sa kabaong. Ang korte ay nagkaisa sa kanilang desisyon.
This court finds Mr. Antonio Reyes and Miss Vanessa Cruz guilty beyond reasonable doubt of syndicated estafa and multiple counts of fraud. Ang paghampas ng gavel ng hukom ay parang musika sa pandinig ni Helena at ng mga biktima. Agad na nilapitan ng mga pulis si Reyes at Vanessa. Ang dating hari ay isa na ngayong bilanggo. Ang dating kabit ay isa na ngayong kriminal. Nawala ang kanilang yabang, napalitan ng takot, habang pinoposa sila sa harap ng lahat. Tumingin si Marvin sa eksena, walang bakas ng tagumpay sa kanyang mukha. Tanging pagtanggap. For his full cooperation and voluntary confession, the court sentences Mr. Marvin Reyes to a lesser but still significant prison term. Patuloy ng hukom. Alam ni Helena na mangyayari ito. Ang hustisya ay hindi pamimili. Kailangang pagbayaran ni Marvin ang kanyang mga kasalanan. Nang ilalabas na si Marvin, huminto siya sa tapat ni Helena. Walang salamin na nakapagitan sa kanila ngayon. Helena, bulong niya. Alam kong huli na ang lahat, pero sana, balang araw. Hindi niya natapos ang sasabihin. Tumangulang si Helena, isang maliit na tango na may kahulugang hindi pa niya mismo naiintindihan. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga kapamilya ng ibang biktima. May mga nag-iiyakan sa tuwa. May mga nagpapasalamat. Lumapit si Aling Teresita kay Helena at niyakap ito ng mahigpit. Maraming salamat, Hija. Binigyan mo kami ng hustisya, sabi nito habang umiiyak. Niyakap siya pabalik ni Helena sa piling ng mga taong ito na minsan ay mga estranghero lamang. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi na siya asawa ng isang scammer. Hindi na siya isang biktima. Isa siyang mandirigma na nanalo sa isang laban na mas malaki pa sa kanyang sarili. Ang laban ay tapos na. Ngunit ang paghilom ay ngayon palang magsisimula. Ilang buwan ang lumipas. Nagsisimula ng ayusin ni Helena ang kanyang buhay. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit, isang kartero ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Galing ito sa city jail. Ang unang liham mula kay Marvin. Hawak niya ito sa kanyang mga kamay. Mabigat. Puno ng mga salitang hindi nasabi, ng mga tanong na walang sagot. Hindi niya alam kung handa na ba siyang basahin ito. Hindi niya alam kung kaya na ba niyang magpatawad. Tinitigan niya ang sobre. Isang pinto papunta sa nakaraan. Bubuksan ba niya ito o hahayaan na lang manatiling sarado magpakailanman? Isang taon ang lumipas. Ang dating marangyang bahay sa subdivision ay matagal nang naibenta, pambayad sa mga utang at sa mga biktima. Ngayon, si Helena at si Maya ay nakatira sa isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa Quezon City. Ang amoy sa kanilang tahanan ay hindi na amoy ng mamahaling pabango, kundi amoy ng bagong lutong tinapay. Sa maliit nilang kusina, nagtayo si Helena ng isang home-based bakery, ang Maya's Delights. Ang kanyang mga kamay na dati sanay lang humawak ng credit card ay sanay na ngayon sa pagmamasa ng harina. Nagsimula ito sa pagbebenta sa mga kapitbahay at dahil sa masarap na lasa at sa kwento ng katatagan sa likod nito, unti-unting lumago ang kanyang maliit na negosyo. Ito ay simple, mahirap, pero totoo. At higit sa lahat, ito ay sa kanya. Tuwing ikatlong Sabado ng buwan ang kanilang visiting day. Mommy, can Daddy have the special cupcake today? Tanong ni Maya habang maingat na inilalagay ang isang pirasong cupcake na may makulay na icing sa isang paper bag. Of course, baby, nakangiting sagot ni Helena. Sa city jail, ang Marvin na kanilang dinadalaw ay ibang-iba na. Mas payat ito. Mas maraming guhit sa mukha. Ngunit ang mga mata nito ay mas kalmado. Wala na ang anino ng kasakiman at takot. Sa loob ng bilangguan, naging aktibo siya sa mga livelihood programs, tinuturuan ng ibang preso ng mga basic skills sa accounting. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad puri. Hi, Daddy! Masayang bati ni Maya, idinidikit ang palad sa makapal na salamin.
"Hello, my princess!" Sagot ni Marvin. Ginagaya ang kilos ng anak. Ang ngiti niya ay totoo. Kahit may halong lungkot. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa nakaraan. Hindi na nila binabalikan ang sakit. Ang kanilang mga pag-uusap ay tungkol kay Maya, ang kanyang mga grado sa eskwela, ang bago niyang kaibigan, ang kanyang pangarap na maging isang chef tulad ng kanyang mommy. Sila ay naging magkatuwang sa pagpapalaki ng kanilang anak kahit na may pader na nakapagitan sa kanila. Binuksan at binasa ni Helena ang unang liham at ang sumunod at ang lahat ng sumunod pa. Sa mga liham na yon, isinalaysay ni Marvin ang lahat. Ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang malalim na pagsisisi. Walang pagdadahilan, tanging pag-amin. Sa pagbabasa ng mga yon, dahan-dahang natutunan ni Helena na magpatawad. Hindi ito isang biglaang pagpapatawad na parang mahika. Ito ay isang proseso, isang desisyon na ginagawa niya araw-araw. Nagpatawad siya hindi para gumaan ang loob ni Marvin, kundi para palayain ang sarili niyang puso mula sa bigat ng galit. Nagpatawad siya para maipakita kay Maya na ang pagbagsak ay hindi ang katapusan at ang bawat tao ay may karapatang magbago. "Kamusta ang bakery?" tanong ni Marvin. "Okay naman," sagot ni Helena. "Maraming orders para sa Pasko. Kailangan ko na yata ng assistant." "Kaya mo yan," sabi ni Marvin. May paghanga sa kanyang mga mata. "You were always the strong one, Helena. Hindi ko lang nakita noon." Natapos ang oras ng pagdalaw, habang naglalakad sila palayo. Lumingon si Maya. "Bye, Daddy. I love you." "I love you too, baby," sagot ni Marvin. Nananatili sa kanyang pwesto hanggang sa mawala sila sa kanyang paningin. Nakatayo si Helena sa labas ng gate ng bilangguan. Hawak ang kamay ni Maya. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay ng init sa kanyang mukha. Hindi na siya ang asawa ng isang bank manager. Hindi na siya biktima ng isang malaking scam. Siya si Helena. Isang ina, isang panadera, isang babaeng bumangon mula sa abo ng kataksilan, mas matatag at mas buo kaysa dati. Ang kanilang pamilya ay hindi na kailanman magiging katulad ng yung dati. Maraming nawala, maraming nasira, ngunit sa gitna ng lahat ng pagguho, isang bagay ang nanatili, pag-asa, at isang bagong simula na itinayo hindi sa pundasyon ng pera at kasinungalingan, kundi sa katotohanan, pagpapatawad, at sa walang hanggang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Tumingin siya sa kanyang anak, at pagkatapos ay sa daan sa kanilang harapan. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ngumiti siya. Isang ngiting payapa,